May ulat si Charo Lugarda. Nabawi na ng pamilya Marcos ang karamihan sa kanilang mga ari-arian. Ibinasura na kasi ng Sandigan Bayan ang mga sequestration order sa mga ito. Depektibo umano ang papeles na final ng PCGG sa korte. Kaya galit ang mga biktima ng karahasan ng rehimeng Marcos. Sabi ni dating Congresswoman Eta Rosales, dapat managot ang PCGG. Itong ginagawa ng PCGG na binalik ito ay nakikipag-reconcile at nakikipag-kompromiso doon sa magnanakaw. Pero yung biktima, binabaliwala. Kahapon nag-birthday party si dating unang ginang Imelda Marcos sa rest house sa Laguna na inakala ng madlay nasa poder pa ng gobyerno. Pero hindi na pala ito sequestered. Sina Bongbong, Irene at Amy Marcos ang nakarehistro bilang may-ari. Wala na ring sequestration order ang ancestral home at iba pang ari-arian ng mga Marcos sa Batak at Sarat sa Ilocos Norte at ang guest house sa Agoola, Union. Ayon sa PCGG, nagkakahalaga ng halos 400 million pesos ang mga ari-ariang ito ng pamilya Marcos. Pero ayon sa property firm na CB Richard Ellis, di hamak na mas mataas ang market value o ang halaga kapag binenta ang mga ito. Ang tatlong magkakatabing penthouse condominium sa building na ito sa Maynila, hindi raw bababa sa 24 million pesos ang halaga. Well, you have the added advantage na no one's above you and you have a fantastic view of the sunset, Manila Bay sunset. Dahil wala ng sequestration order, malaya nang nagagamit ng mga Marcos ang mga ari-arian nila. Pwede na rin nila itong ibenta o gawin ng anumang nais nila. Hinahabol pa rin ito ng gobyerno, pero sabi nga ng mga taga-PCGG, baka wala na ring mahita ang bayan sa mga pag-aari ng mga Marcos na umunoy nakaw na yaman. Para sa Bandila, Charo Lugarda. Mahigit 10